ay sa aking kalooban ay parang ayaw ko nang ituro dahil alam ko marami nang nakakaalam. Pero alam niyo po ba, ako nilibiyok ng Espiritu sa paraan na pinamuhi ka simula pa sa lumang tipan. Ang sabi ng Espiritu, simula pa sa lumang tipan, meron po Samuel, may 2 Samuel, may 1 King, 2 King, merong 1 Chronicle, may 2 Chronicle. Pagdating sa bagong tipan, ganoon din. Yung tinuro ni Matthew, itinuro ni Marcos. Yung tinuro ni Marcos, sinabi doon kay Lucas. At yung sinabi kay Lucas, sinabi rin doon kay John. Ang ibig sabihin, dahil sa mga pangyayari sitwasyon na ang nangyayari sa mga tao, merong time na isang araw ng linggo, yung 10 ay wala. Hindi na napakinggan ang aral ng araw ng linggo. Ngayon, pag tinuro mo yung sumunod na linggo, yung 10 wala, noong isang linggo, silang naroon at ang wala naman yung nakaraan. So nagkakaroon na tinatawag na pagpapalit ng tao at yung pang-aral, nagkakaroon na tinatawag na pagkakonflikt. Hindi natututuhan ng lahat. Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 4, nilagay yung mga pastor, mga disipulo, nilagay yung mga apostol, para ang mga Kristiyano, pagkaisahin nila sa tinatawag na iisang aral, iisang pananampalataya. At darating ang panahon na yon. Kaya kailangan magpaulit-ulit, magpabalik-balik ang pagtuturo at pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen? Para doon sa hindi nakapakinig ng muna, para naman doon sa mga nakapakinig na pero nanlalamig, nanlupaypay, at para doon sa talagang hindi na nakikinig, at doon sa hindi pa nakakapakinig, always, the Word of God is always soon, always to be. Kailangan ito may pahayag sa anumang pagkakataon. Amen po ba? Hallelujah! Kaya nga, alam nyo, kahapon nang papractice sila, napunupin ko sa Panginoon. It is the will of God. Dahil nananalangin ako ng breakthrough sa Panginoon. Hallelujah! Buksan natin ang ating Bible sa aklat ng John chapter 14, 16 hanggang doon po sa 18. John chapter 14 verse 16 hanggang 18. At yung sumunod po doon sa John chapter 16, 5 to 7. Okay. Ayan po, basahin po natin. Ang sabi po dyan, at ako'y dadalangin sa Ama, at kayo bibigyan niya ng ibang mga alin, upang siyang sumainyo magpakailanman. Sa makatuwid bagay, ang Espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan, sapagkat hindi nito siya nakikita, ni nakikilala man siya. Siya ay nakikilala ninyo, sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sa inyo. Sa 18, hindi ko kayo iiwang mag-isa. Ako'y paririto sa inyo. Doon po sa 16, chapter 16, verse 5 to 7, datapwat ngayong ako'y pararoon sa nagsugo sa akin. Ito po yung time, babalik na si Jesus doon sa langit. Sabi niya, datapwat ngayong ako'y pararoon sa nagsugo sa akin, at sino man sa inyo ay walang nagtatanong sa akin, saan ka pararoon? Ngunit sapagkat sinalita ko, ang mga bagay na ito sa inyo ay napuno ng kalumbayan ang inyong puso. Sa 7, gayunmay, sinasalita ko sa inyo ang katotohanan, nararapat sa inyo na ako'y yumaon, sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga alin ay hindi paririto sa inyo, ngunit kung ako'y yumaon, siya'y susubuin ko sa inyo. Sa verse 8, ang sabi po sa verse 8, nakatulog yata. Nasa na yung verse 8? Wala na ba? Wala na. Okay. Nakatulog na yung nakatulog na yung tuturo. Okay. Ano po ang aral na ating makikita
sa aklat na ating binasa. Ano po ang pinapakita doon sa aklat na ating binasa? Hello? Mayroong tinuturo ang Panginoon patungkol sa mga aliw na isusugo niya para sa atin. Alam niyo po ba, ang maraming tao ay humihiwalay doon sa isang bagay dahil hindi na sila naaaliw. Tama po ba? Minsan nga kahit asawa, pag hindi na naaaliw sa asawa, iniiwan yung asawa eh. Kasi hindi na siya masaya. Wala na nagpapasaya sa kanya, wala na nagpapaalala sa kanya, at wala nang umaaliw sa kanya. Kaya nga, sabi ng Panginoon, habang kasama siya, masaya mga alagad. Sila ay natutuwa dahil nandun ang Panginoon, dahil pagkasama nila ang Panginoon, always alam nila, pirado ang lahat ng bagay. Yung kanilang seguridad, yung kanilang provision, pangailangan, yung kanilang protection, complete. Pagkasama nila ang Panginoon. Ngayon, kailangan umalis ang Panginoong Hesus at bumalik siya nagsugo sa Kanya. Ngayon, sabi niya, ay kailangan ako'y bumalik. Doon sa pinanggalingan ko, kung saan ako nanggaling, para ipadala sa inyo ang mga aliw. Sinabi niya sa aklat ng Lucas 24 verse 49 na ang sabi nga sa Lucas chapter 24 verse 49. Tingnan po natin yung Lucas chapter 24 verse 49. At narito, ipadadala ko sa inyo ang pangako ng aking Ama. Ito po yung siya ay buhay pa, na siya ay hindi pa siya napapako sa krus. Sabi, datapat magsipanatili kayo sa bayan hanggang sa kayo'y masangkapan ng kapangyarihan galing sa itaas. So yung kapangyarihan ito na sinasabi at binanggit uli doon sa Acts chapter 1 verse 4 and 5 at saka verse 8. Acts chapter 1 verse 4 and 5. Binanggit uli yan ng ating Panginoong Yesus pagkatapos na siya ay mamatay at muling mabuhay bago siya umakyat sa langit. Binanggit po yan sa Acts chapter 1. Basahin po natin Acts chapter 1 verse 4 and 5 at saka doon sa verse 8. Sabi, at palibhasay nakikipagpulong sa kanila ay pinag-utos niya sa kanila na huwag silang magsisialis sa Jerusalem kundi hintayin ang pangako ng Ama na sinasabi niyang narinig ninyo sa akin. So, ito yung pagpapaalala ng Panginoon na yung kanilang pag-uusap, iniutos niya sa mga alagad. Huwag silang aalis sa Jerusalem sa bayang iyon hanggang hindi sila nasasangkapan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano sabi sa verse 5? Sabi doon, sapagkat tunay na si Juan ay nagbabautismo ng tubig, datapot kayo'y babautismo sa Espiritu Santo na di na malalaunan pa. Kailangan tanggapin ng lahat ng mga mananampalataya kay Jesucristo ang tinatawag na bautismo ng Espiritu Santo. Amen po? Ang bautismo ng Espiritu Santo, ito po yung napakahalaga sa mga Kristiyano. Hindi sila makakagawa, wala silang magagawa, at kahit sila gumawa, kung wala ang bautismo ng Espiritu Santo at kapangyarihan ng Espiritu Santo, wala pong mangyayari sa kanilang mga pinagagawa. Ano po sabi sa verse 8? Sa verse 8 ng Acts chapter 1, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At ako'y kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kauli-huliyang hangganan ng lupa. Doon pa lamang magiging pakinabang ang mananampalataya, pakinabang ng lubusan kapag ang Espiritu Santo ay masugo ng ating Ama ng Panginoon Hesus sa lahat ng mananampalataya at sila ay mabautismuhan. Kaya ang kabiling-bilin na niya, huwag aalis. Alam niyo ba, pag walang Espiritu Santo isang tao, sa palagay niyo, ano nangyayari sa isang tao pag walang Espiritu Santo? Ngayon po, ihahayag ng Diyos kung ano ka sa harapan niya. Anong klase ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon? Handa po ba kayo? Tanggapin sa ating pagkatao na kung ano tayo, kaya ba natin kilalanin? Iyan nga po ako, Panginoon. Para po yung kapangyarihan ng Espiritu Santo
ay patuloy pong sa atin po ay kumilos. Hallelujah. Sabi nga, I will ask the Father and He will give you another counselor to be with you forever. Ang Espiritu Santo ito ang siyang sasama sa ating magpasawalang hanggang sa katapusan. Sasamahan tayo ng Espiritu Santo. Sabi forever. Hallelujah. The Spirit of Truth. The Spirit of Truth. Ito yung Espiritu ng katotohanan. I tell you the truth. It is for your good that I am going away. Unless I go away, the counselor will not come to you. But if I go, I will send him to you. So, binabanggit ng Panginoon na sa kanyang pag-alis at bago siya umalis, sabi niya, hindi niya iiwanang mag-isa ang lahat ng nananampalataya sa kanya. Ano po ang inyong kinatatakot? Ano po ang inyong pinoproblema? Hindi niya iiwanang mag-isa ang lahat ng mga sumasampalataya sa kanya. Susuguin niya ang kanyang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katotohanan. And it is the Holy Spirit na binabanggit ng aklat ng Acts chapter 5, 3 and 4 that this Holy Spirit is one. Isa siya doon sa tinatawag na sinasabi nating Triune God. Na pinag-uusapan natin, pinag-aaralan natin na siya ay kabilang doon sa iisang Diyos na mayroong tatlong persona. Isa siya sa persona. Ang sabi niya, datapot sinabi ni Pedro, dito pinakilala sa talatang ito, para sa kaalaman ng hindi pa nakakalam at doon sa hindi pa naiintindihan, sabi ng Panginoon sa aklat na ito, sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo? Sinasabihan niya, si Ananias, bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Amen? Bakit? Ano ba pinagsinungaling niya? Sabi niya, bakit? Sabi, upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa sa Paul. Yung paglilingid, pagkatago ng halaga ng lupa. At nang yaoy nananatiling pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili at nang may pagbili na, hindi baga nasa iyong kapangyarihan. Ano't inisip mo pa ang bagay na ito? Sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Pinapatunayan dito sa lahat ng hindi nakakaalam na hindi naniniwala sa Espiritu Santo, sa lahat po ng nanonood sa online, pinapatunayan po ng banal na kasulatan na ang Espiritu Santo ay hindi lamang basta kapangyarihan na katulad ng kuryente na kapag hindi naka-on walang power. Ang Espiritu Santo, ang sabi rito, siya ay Diyos. Amen po ba? Siya ang isa sa persona ng Diyos na kumakatawan sa Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang sinasabi ng banal na kasulatan na siyang magtuturo. Sabi rito, ay you are not lied to the people, sabi niya, you lied to the Holy Spirit. You have not lied to men, but to God. Ikaw ay hindi nagsinungaling sa tao, kundi nagsinungaling ka sa Diyos. Alam niyo, yan po sa walang problema. God has chosen to express Himself to mankind as Father, as Son, and as the Holy Spirit. These are the expression of three distinct persons or three distinct personalities ng ating pong Diyos. Iisang Diyos, pero tatlong personalidad na tinutukoy. Sabi nga, ay, doon sa 1 John 5:8, these three are one. One as in God, one as in, sa pagkakaroon ng tawag na yung determinasyon para tuparin ang hinaharap. Meron silang isang pangita, isang pananaw, isang layunin, isang sinasabi, isang panatoo. Yan po sinasabi. Hallelujah. Kaya nga, napakahalaga ng bagay na ito. Ano po sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 17? Ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Sa ating panahon, ang panahon ng mga alagad na umalis na ang Panginoong Yesus, nagpunta na sa langit, at ang sabi ng Bible, naupo siya sa kanan ng Diyos. Hello! Naupo siya sa kanan ng Diyos. At sabi, at ngayon, sabihin mo nga ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. Ang Panginoon ngayon ay ang Espiritu.
At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Hello, ulitin nga natin. Kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ikaw ay malayang gawin ang lahat ng bagay na mabuti, lahat ng bagay na kapagbibigay kaluguran sa Panginoon, lahat ng bagay na matuwid, lahat ng bagay para sa iyong kapwa na ikaw ay makatutulong para sa iyong kapwa. Malaya kang gawin. Hindi mo dapat pigilan. Hindi mo dapat kinokontrol. Pagka kinokontrol mo po yan, sino po ang nasusunod sa inyo? Sa iyong pagkatao. Kung hindi ang iyong sarili, ang demonyo. Ano po, kahit walang demonyo, napag-aralan natin yan, kahit walang demonyo, ang sarili natin, kinokontrol tayo minsan para tayo lumapit sa Diyos. Yung ating katamaran, pagising ng madaling araw, pag hindi mo yan napagtagumpayan, kontrolado ka na yung pagkatao. Sinasabi dapat, kung ikaw may espiritu, malaya ka. Hindi ka dapat kontrolin na yung sarili. Hello? Kaya nga sabi ng Panginoon, kahit nga magulang, kahit kapatid, kahit ari-arian mo, hindi ka pwedeng kontrolin. Para ikaw ay maglingkod sa Diyos. Dahil pag ginawa mo yan, ito'y magiging hindi maganda para sa iyo. Amen ba? Kung intindihin po natin mabuti ang bagay na ito, dahil dito po tayo magkakaroon sa panibagong breakthrough para ang ating tibay at tatag sa paglilingkod sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ito po ay magkaroon ng pagbabago at umunlad sa darating na inaharap. Amen po ba? Handa po ba tayong i-give up ang lahat para sa Diyos? Merong anin. Taas ang kamay na hanggang dang i-give up ang lahat para sa Diyos. Tumayo nga ang lahat na hanggang i-give up ang lahat para sa Diyos. Yung lahat ng di tumayo, ano ang ibig sabihin? Hindi nakikinig, ayaw, may ginagawang iba. Ulitin natin. Ang lahat ng gustong i-give up ang lahat para sa Diyos, tumayo. Itaas ang kamay. Tumayo. Hindi ko sinabi umupo. Tingnan nyo, tigas ng ulo nyo. Sabi ko, tumayo. Hindi ko po kayo ginagawa uto-uto. Sinisimulan pa lang. Pero kung kayo uuto at ang Diyos ang uuto sa akin, okay lang. Tama po ba? Taas ang kamay. Dalawang kamay. Palakpakan mo nga ang Panginoon. Okay po. Pwede po kayo maupo. Alam nyo, sa isang kaisipan na abnormal, yan po ay hindi nakakatuwa sa kanya. Alam niyo po ba yun? Pag ikaw ay walang Espiritu ng Diyos, hindi nakakatuwa yun. Pero sabi nga, ang Espiritu ng Diyos ay napakalaga na ating maintindihan, ating pong maunawa. The Holy Spirit is God. Ito ang sabi. And God has chosen to express Himself to mankind as Father, Son, and as the Holy Spirit. Kaya nga, ang Espiritu Santo, makikita sa atin lahat. Kapag nasa sa atin, meron po itong mga bunga. Hindi po bungang araw, hindi yung bunga, bunga-bungahan lang, hindi po. Mababasa po natin sa Acts chapter 2, verse 38 and 39, sabi nga, si Pedro na magsalita rito, sumagot, sabi niya, marami kasing tao, nung sila ay magkaroon ng gawain, magkaroon ng pakikinig ng salita ng Diyos, bumuhos ang Espiritu Santo. At sa gawain yon, sabi nga, ay marami ang nagtanong, ano ang dapat namin gawin? Ang sabi niya sa 38, at sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at bautismo ang bawat sa inyo sa pangalan ni Jesucristo. Yung bautismo na pag-aralan natin, meron niyang tatlong bahagi. Bautismo sa tubig, bautismo sa apoy, may bautismo sa Espiritu Santo. Amen? Sabi nga ay,
magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ng Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Hanggang hindi nangyayari yung pagsisisi, pagbabautismo sa inyo, sabi nga, hindi nyo tatanggapin, sabi diyan, ang kaloob ng Espiritu Santo. Pagkatapos noon, tatanggapin ninyo. Ano sabi sa 39? Sapagkat sa inyong pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. So, gano'n ang kalami ang tawagin ng Diyos? Yung pangako niya mananatili para sa ating lahat, para sa kanilang lahat. Amen po! Hallelujah! Doon po sa aklat ng John chapter 7, 37, 38, and 39. Nang huling araw nga, na dakilang araw ng kapistahan sa Jesus, ay tumayo at sumigaw na nagsasabi, kung ang sino man tao'y nauuhaw, ay pumarito siya sa akin at uminom. Alam niyo po ba kung gaano karaming bagay ang kinuuhawan ng tao? Hello? Ang daming bagay na kinauuhawan ng tao, pero kahit magawa nila ito, hindi sila nagkakaroon ng satisfaction. Kahit mangyari, kahit magawa, kahit makuha, kahit matanggap, hindi sila masaya. Bakit? Kasi hindi yun ang tunay na kailangan nila. Hallelujah! Ang sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinasabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ngunit, ito'y sinalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkakalob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa nililiwalhati. Ito yung panahon na hindi pa namamatay si Jesucristo, hindi pa siya nakakabalik sa langit kasi pagkabalik niya sa langit, after 50 days pa bago dumating ang bautismo ng Espiritu Santo sa kanila. Ito'y nangyari sa aklat ng mga Gawa, chapter 2, verse 4. Doon na nangyari yun. Alam niyo ba, isang pangyayari na ganap sa amin nung kami nasa Baliti pa noon. Merong revival doon. Alam niyo ba, na habang kami nagpupuy, umaawit sa Panginoon, doon sa loob ng Diyos sa ibabaw. Alam niyo po ba, sa labas ay may nagdadaan mga sasakyan. Malayo pa rin sila, narinig nila ang napakalakas na ingay at hiyawan. Akala nila kung ano. Pagdating, hindi sila nakatiis, tumigil sila doon sa tapat. Kung saan maingay at umahon sila doon. Umahon pa rin doon pa ganun eh. Umahon. Pagdating doon, nakita nila, simbahan pala. At sila ay hindi nila mapigil ang kanilang sarili. Sila pumasok sa loob. At pagdating sa loob, sila nagtatalo, naglulukso, kung ano-ano ginawa, kung ano ginagawa nung nasa loob. Ganon din ang ginawa nila. Hindi nila may paliwanag sa kanilang sarili. Hindi man sila mananampalataya. Pero alam niyo po ba, ito yung panahon na kung saan sila ay nagpasimulang maging mananampalataya. Dahil nung araw na yon, nakita nila ang isang napakalaking pagkakaiba, pagbabago sa kanilang pagkatao, sapagkat dumating sa kanila ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ngayon, maraming mga tao ang hindi nagkakaroon ng Espiritu Santo dahil hindi sila nananampalataya kay Jesus. Marami namang nananampalataya, pero marami namang kasalanan, hindi pinagsisisihan ang kanilang mga kasalanan. Sa kakabilang, marami ngayong mga Kristiyano, ang kasalanan ay pinapaisang tabi. Natatakluban ang Espiritu Santo ng kasalanan doon sa loob ng kanilang puso, kaya hindi kumikilos ang Espiritu Santo. Kaya kailangan ng breakthrough. Sabi ng ating awit, let us start. Let us begin. Magpasimula tayo muli. Bumalik tayo sa pasimula. Dahil yung una tayo na nakatanggap kay Kristo, kay Jesus, halos hindi tayo mapigil kahit anong oras tayo tawagin ni Lord. Tayo ay pumupunta. Ngayon, may gagawin ka pa, tagapagsalita ka pa, hindi ka a-attend, hindi ka dadalo dahil nakalimutan mo. Anong bagay yun? Ang mga disipulo at saka mga diakono, mga leader sa iglesia, sila po yung inatasan na Diyos na magdala ng pagkain. Hello? Tagapagdala ng pagkain. Kaya maraming mga babaeng bao ang nagrereklamo dahil hindi sila nadadalhan
ng pagkain sa tamang oras. Yung po ibig sabihin nun, ay ngayon, kung tayo matatalo ng ating sarili, matatalo tayo ng ating katamaran dahil wala tayong pinag-aralan, wala tayong nagawa, natatakot tayo, nasaan ang Espiritu Santo? Amin po ba? Hello? Maraming magugutom, maraming mamamayat na Kristiyano dahil sila po ay hindi nakakakain ng tamang pagkain na sa araw na yon dapat sana nakakain sila kahit merienda man lang. Tama ba hindi? Hallelujah. Napakahalaga ng isang salita na yun, isang verse sa Biblia na pakinggan mo na ito'y maintindihan mo. Amen po? Laging sinasabi sa atin, kung saan naroon ang Espiritu, doon ay may kalayaan. Sinisigaw natin sa atin kanina. Yung iba, hindi na napakinggan. Sana mamaya, ulitin natin. Pagkatapos, paawit ulit natin yun, magkasunod na yun. There is freedom. Well, there is Spirit, there is freedom. Kung saan naroon ang Espiritu, naroon ang kalayaan. At isang taong malaya, hindi siya kayang pigilan ng kahit ano para kay Kristo. Isipin ninyo, ang daming mga Kristiyano na dadaya ngayon at nakukuha silang isama ng kaisipan ng kanilang sariling kaisipan o sariling mundong kaisipan. Pagpupunta sa simbahan ay takot dahil merong banta, may panganib, bawal. Pero pagpupunta sa palengke, pupunta sa kusasang lugar sa mamimili, pupunta dahil sa pakinabang, bakit nakakalakad? Bakit nakakapunta? Hello? Ibig sabihin, hindi maapoy ang Espiritu Santo muna sa kanya. Bakit? Usyami na. Sa kasinungaling, itong mananampalataya. Usyami na sa pandaraya ng mananampalataya ang Espiritu Santo ay ng kumilos. Ang sabi po ay how the Holy Spirit works in the believers and even in their service. Paano kumikilos ang Espiritu Santo sa buhay ng mga mananampalataya? Paano ito ipinapaalam niya at nalalaman ng iba na ang Espiritu Santo ay gumagawa ngayon sa kanyang buhay? Ang sabi po ng 1 John chapter 3 verse 24, in the believer's personal life, the Holy Spirit testifies of our relationship with God. Amen. Sabi sa 24, ano po sabi? At ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya at siya ay sa kanya at dito'y makikilala sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na kanyang ibinigay sa atin. At ang tumutupad ng kanyang mga utos, hello, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya. Ibig sabihin, kung matuparin ka sa utos ng Panginoon, ang gagawin mong tahanan ay ang Diyos. Hello? Sa isip ba ninyo, sa damdamin ninyo, nakalagay ba doon na yung tahanan ay ang Diyos? Sa langit daw, wala nang bahay, wala nang ilaw, wala nang bibili tayo mga kung ano-ano. Dahil ang Diyos ang magiging ilaw, ang Diyos ang magiging tahanan natin doon. Amen po? Ngayon, kung hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, ano bang ibig sabihin nun? Sabi, dito makikilala natin na siya nananahan sa atin. Makikilala na ang Espiritu, ang Diyos ay nananahan sa atin. Paano paraan? Sa pamamagitan ng Espiritu na sa Kanya, na Kanyang ibinigay sa atin. Kung ikaw'y may Espiritu, susundin mo ang utos ng Diyos. Taas ang kamay ng mga anak ng Diyos. Amen? Lahat tayo, sabihin natin sa ating katabi, hawakan nga natin ang bawat kaliwat kanan. Wala namang kanya, wala namang virus yan. Natatakot lang kayo. Ang virus ay ang utak ng mundo. Sabihin natin,
Ano ba sasabihin ko? Ako ay anak ng Diyos. At dapat ako ay sumusunod. Mula ngayon, susunod na ako. Amen! Palakpakan natin ang ating Panginoon. Tandaan po ninyo, ang virus na sinasabi ay ang utak ng mundo, ang isip ng mundo. Yan po ang virus. Hindi nyo pa ba napag-iisip ang nangyayari sa ating gobyerno, sa ating mga medical system na pamamaraan? Yan po ang virus. Yung napakalaking problema nangyayari, virus po yan. Depopulation po ang ibig sabihin yan. Babawasan ng tao. Alam nyo, ang sabi ng World Health Organization, wag na muna, kung pwede, wag na muna bakunahan ang mga bata. Alam nyo kung bakit? Mamamatay lahat. Walang matitira pag pati bata huwag binakunahan. Ang babawas lang yung matatanda. Yan o ang isip noong nagpauso ng bakuna na yan, ng mga salawag na virus. Yun po ang kanilang gusto. Pag wala na lahat ng mga maiisip na mamahala, mamuno sa ating bansa, sa lahat ng bansa, pag wala na yung mga ganong isipan, ang mamumuno na ay yung tao na kung sino yung nagpakuha niyang nagpauso niya tinatawag na virus na yan. Ay, ang World Health Organization ko ngayon, ang FDA, ay binubueltahan ng Kongreso dahil sa kanilang kapalpakan. Kung nakikinig ko kayo. Kaya, sabi nga, huwag po tayo mapigilan. Ngayon, kung kailangan mo na rin sumunod sa kailangan natin mag-face mask, di mag-face mask. Kung kailangan natin mag-face shield, di mag-face shield. Para makita tayo ay sumusunod sa batas ng Diyos, dapat ang mga tao sumusunod din sa batas ng gobyerno. Kaya nga, nag-usap ka ni Pastor, yung taga-Bangkal, at taga-Maguyang, may tumatawag ko, ayaw din makapakinig ng mensahe. Nag-usap kami ni Pastor Gunayon. Sabi niya, Pastor, paano pag talagang, kasi ngayon, pwede pang, gusto mo, tinatanong ka ba, pwede magpapakuna ka ba o hindi? Tinatanong pa. Paano pag dumating na yung panahon na kailangan ka na magpakuna at kung hindi, ay makukulong ka na o ikaw ay patatapon? O wala na, kung sabi niya, kung wala na tayong tatakbuhan, ay di magpapakuna tayo. Pero, ang nasa isip natin, yung sinasabi ng Marcos chapter 16, makainom ka man ng laso, hindi ka maaano. Hindi ka mamamatay. Ano ang ibig sabihin nun? Ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay para sa mga anak niya. Amen ba? Ngayon, kung hindi ka susunod sa pamantayan ng pananampalataya sa Diyos, paano mo matatanggap yun? Amen ba? Kailangan pong maintindihan natin. Tayo pong lahat ay mga tunay na anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga po, sabi nga, in the believer's personal life, there is one who testifies of our relationship with God, and that is the Holy Spirit within our heart. Amen po. Yan ang Espiritu Santo na naraw sa ating puso. Siya magsasabi na tayo anak ng Diyos. Basahin nga natin yun, Romans 8:16. He testifies of our relationship with God. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo mga anak ng Diyos. Kayo, alam ko, meron na nagsasabi sa inyo, anak ka ng Diyos. Tama? Umalakpak nga ng dalawa? nga? Ayos Sino kay kinig? Yung hindi pumalakpak ng tatlo. Pumalakpak lahat. Hallelujah. Okay. Sa 1 John 3:24, at ang tumutupad ng kanyang mga utos ay mananahan sa kanya, at siya ay sa kanya. At dito'y makikilala natin na siya'y mananahan sa atin,
sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinigay sa atin. Nabasa na pala natin niya kanina. So, yung Espiritu na nasa atin ang magpapatotoo na tayo yung anak ng Diyos. There is a testimony from within. Mula sa ating puso na tayo ay taga-langit. Hindi po tayo taga-mundo. Tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. At doon sa mga iba po na nanonood ngayon na hindi pa anak ng Diyos, mamaya po sa huli, maririnig natin po paano tayo maging anak ng Diyos. Amen po. Kung gusto ninyo. Pangalawa po, ano ang mga gawa ng Espiritu Santo? Number 2, He teaches us. Sa John 14:26, ang Espiritu Santo raw ang magtuturo sa atin. Ang mga aliw sa makatuwid bagay, ang Espiritu Santo na susugoy ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Sipin niyo lahat ng mga bagay. At magpapaalala. Kaya hindi na kailangan yung mga picture. Hindi na kailangan yung mga larawan. Repulto na magpapaalala daw. Sa Diyos na mayroong Diyos. Hindi na kailangan yun. Kung ikaw ay may Espiritu Santo, mayroong magpapaalala sa iyo kung sino ang tunay na Diyos. Amen. Hallelujah. At sa lahat daw ng bagay na sinabi ni Jesus, ang Espiritu Santo ang magpapaalala sa iyo. Ngayon, wala kang naririnig na sinabi ni Jesus dahil hindi ka nakikinig at hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos. Tunay ka bang tagalangit? O tunay ka bang mananampalataya? Amen ba? So, makikilala po natin ngayon ang ating sarili. At yung lahat na nakikinig, kilalanin niyo po yung mga sarili kung kayo totoong anak ng Diyos o tagalangit po kayo. O taga-rito lang kayo sa mundo. Na isang araw ay sasama ng Panginoon sa susunugin, itatapon doon sa dagat-dagat ng apoy. Hindi po kayo tagalangit. Dahil yan po ang testimony ng banal na kasulatan. Hallelujah! Number 3, He guides. The works of the Holy Spirit within us is He become our guide. Amen? Pinapatnubayan niya tayo. Sabi ng 8:14 ng Roma, tayo ay Kanyang pinapatnubayan. Saan man tayo pumunta? Sabi, sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Kapag hindi ka pinapatnubayan ng Diyos, hindi ka anak ng Diyos. Amen. Sino dito sa pakiramdam niya, hindi siya pinapatnubayan ng Diyos? Amen. So na. Kawawa naman. Tawagin mo anak. Nandito lang sa tabi mo na. Hindi nakikinig. Amen po ba? Sabi po dito, because those who are led by the Spirit of God are sons of God. Ang tunay na anak ng Diyos, yung pinapatnubayan. Kaya kung hindi ka pinapatnubayan, hindi ka niya sinasabihan, baka ikaw ay anak sa labas. Baka hindi ka tunay na anak. Tandaan natin, merong anak na totoo at merong hindi totoo. May anak sa loob, may anak sa labas. Hallelujah. Kaya dapat po, naiintindihan natin yung merong anak ng katotohanan, merong anak ng kasinungalingan. Merong anak ng kaliwanagan, merong anak ng kadiliman. May anak ang Diyos, may anak ang demonyo. At sabi mo sa katabi mo, hindi ka anak ng demonyo. Ikaw ay anak ng Diyos. Amen? Kailangan po, malinaw sa atin yan. Huwag natin kalilimutan kahit kailan. Para pag tumawag ang tatay, sasagot po tayo. Ay mali bang suwel ka anak? Tawag niya ng tawag ang tatay, hindi na ako, ganun ka ba? Ano pangalan ulit dito? Lester, ganun ka ba? Tawag si taat si papa? Hindi ka nakibot, hindi nasagot? Alam niyo ba, pagka kayo'y kinakausap niyo ama, sumagot kayo ng ayos. Unahin niyo yung sinasabi niya. Hindi yung ano-ano inuuna niyo. Nagiging bastos po kayo at wala kayong galang. Minsan mas malakas pa ang boses niyo sa tatay niyo. Kung ang tatay sa lupa ay nawawala ng abo sa kanilang mga anak na suwain, lalo po ang ating Diyos ang mga salangit. Bagaman mapagpatawad siya. Pero kailangan nating maintindihan, kung tayo po ay tunay na anak ng Diyos, tayo po ay papatnubayan niya. Amen?
Hallelujah. Number 4, He help us live a life pleasing to Him. O pleasing to God. He help us live a life pleasing to God. Tinutulungan niya tayong mabuhay na merong kalugod-lugod na buhay para sa Diyos. Tanungin mo sarili mo, yung bang pinaggagawa mo ay nakakalugod sa Diyos? Yung mga kasama mo, na nakakasama mo, yung ginagawa nila, na ginagawa mo din, nakakalugod ba sa Diyos? Kung ito ay nangyayari sa iyo, may problema sa iyo. Kailangan mong alisin yung tumatakip sa iyong puso na inuupaan ng Espiritu Santo, yung kasalanan na pagsunod sa iyong sariling gusto, sa sarili mong pamantayan, hindi sa pamantayan ng Diyos. Ano sabi ng Galatians 5:16? Basahin po natin, sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo gagawin ang pita ng laman. Ang gusto-gusto po ng laman, inumin ng alalasi. Ang gusto-gusto po ng laman, kasayahang walang talos. Mga gawa ng mundo na hindi iniisip kung makakatulong o makakabuti sa kanya at sa kanyang pamilya. Yan po ang gusto-gusto ng laman. Ibig sabihin, hindi ang gusto ng Espiritu ang sinusunod mo, kundi gusto ng laman. Kaya, ang Espiritu Santo nabibigati po sa iyo. Kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, dapat tigilan mo na yan. Tama? Tama ba? Tigilan mo na yan. Sabi mo kay Lord, ayaw ko man talaga eh. Ako'y nagdadala ng aking barkada. Pumili ka ng tamang barkada. Pumili tayo ng tamang kasama. Ang sabi ng Biblia sa aklat ng Proverbs, ang masamang kasama ay sumisira ng magandang pag-uugali. Amen. Gusto nyo bang sirain ng iba ang pag-uugali nyo? Mamana nyo, mahawa kayo sa pag-uugali ng mga taong makasanlibutan, makamundo, at hindi mga anak ng Diyos? Palagay ko, hindi ka papayag noon. Di ba, Pastor DC? Ako yung masaya na magsalita si DC, si Sister Regine, mga bago. At yung isang kapatid natin, gustong-gustong magsalita. Wala yata ngayon. Nasa Sister Carol. Naka-online. O kasi bawal ang may bata eh. May anak kasi siya maliit, kaya bawal. Tawa kayo, ano? Bawal. Pag may batang maliit. Hallelujah. Kaya nga po, sana po maintindihan natin na ang ating ginagawa sa bawat araw ay nakapagbibigay kaluguran sa ating pong Panginoon. Sabi ni Paul, I say, live by the Spirit and you will not gratify the desires of sinful nature. Hindi mo ibibigay ang gusto ng sarili mo ng pagkatao ito. Dahil di ba kasalanan? Kaya nga itong katawan, pag tayo po ay namatay, ito po ay nabalik sa alabok. Hindi po ito pwede sa langit. Itong katawan natin. Sister, hindi pwede ito. Kaya pag kayo namatay na at nagkaroon kayo ng bagong katawan, mas maganda ho dyan. Oo. Talagang makinis, maputi, at talagang maayos na maayos ang inyong katawan. At hindi na ho ito masisira. Hindi na kayo tatamaan ng mga kulugo, yung mga tatawag na, anong tawag dito? Tagihawat, wala na yan. Hindi ka na mag-aalala sa tagihawat mo. Hallelujah. Babago po ang ating pagkatao. Panglima, He help us in prayer. Ito ang problema. Ilang kaya sa Kristiyano na CBFC ang pinapatnubayan ng Espiritu sa pananalangin. Sabi ng Romans 8:26, in the same way, the Spirit, sa gayon din naman, ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan. Mahina talaga tayo. Pag pinag-usapan yung pananalangin, ayaw natin yan. Nakakatamad talaga yun eh.
Lalo na kung madaling araw. Alam niyo, pag ako'y nagising ng alauna, talagang matindi ang digmaan. Alauna kasi ng madaling araw ang aking time. May time po ako dito sa ating pong prayer chain. May time po ako doon sa ating pong foundation. Dahil gumawa na si ma'am ng panibagong prayer chain. Kaya lang lima pa yata ang nanonood. Parang walang gustong sumali. Pero gusto magka-blessing. Gusto magka-blessing, pero ay sumali sa pananalangin. Sabi ay, ang banal na Espiritu ang tumutulong sa inyo dahil hindi kayo marunong manalangin, siya ang nagbibigay ng kalakasan ng loob upang tayo ay makapanalangin ng tama at nararapat. Minsan nga, meron na nanalangin nga, hindi pa nararapat eh. Ikaw, ano problema? Kaya nga, ang Espiritu daw, yung hindi natin masabi, ang Espiritu na, alam niya kasi yun. Kailangan lang, iparamdam natin na tayo ay merong desire na manalangin. Amen po. Mapalad pa, nakatuwa yung mga laging nagsasabi na, ako po ay nanalangin ng ganitong oras, tapos na po, panahil ko, hindi ko lang po nailista kagabi, ako po ay late post. Okay lang yun, basta totoo. Amen po ma. Kahit na kinabukasan nyo pa yung ilagay. Ako'y nagpalihong kapon, ko ilagay ko ngayon. Okay lang yun, basta totoo. Dahil alam natin, ito ang katunayan na ikaw ay nananalangin. Amen? Hallelujah. Kaya mapapalad po yun. Yung mga tao na yan. Dahil tunay ng Espiritu Santo nangungusap po sa kanila. Hallelujah. Eh, kanina nga madaling araw, di, ako ay nagising na alauna. Ako ay nag-pray. Pagka-pray ko, akin nilagay ito sa post. Naisip ko, wala na pala kami kuha, devotion. Sabi ko, paano kaya yun? Alam niyo po ba, sabi sa Espiritu Santo, ikaw na lang umawit sa devotion. Alam niyo, sabi ko, sige, hindi ako gigising na alas 4. Alisin ko lang para tuloy na yung para tuloy gising na. Alam niyo po ba, as paano nagpakapunta-punta si Sister Linda at hinahanap ang devotion. Nagpakapunta-punta na alas 4. Eh di nagising ako na alas 4. Wala na akong nagawa kundi ako. Kumuha ng gitara. Pagkatapos ako ay umawit na sa Panginoon. At ako ay nag-pray ulit. At sinabi ko, Lord, mamaya po ako magsasalita. Sana po ay huwag umabsent si Carol. Dahil pag-uusapan ko, pag-iisipan ko na siya ibigyan ng part ng pagsasalita ay sana po ay huwag umabsent. Ay wala si Carol. Parang ayaw pa ni Lord na magsalita si Carol. Umabsent eh. Hindi dumating ngayon. Hallelujah. So tinutulungan niya tayo manalangin. Amen po ba? Hello? Sa pagkain, nananalangin pa po ba kayo? Sabihin ninyo, ang sabi kasi ng Bible, ang lahat ng mga pagkain ipinanalangin, nililinis ito. Kaya kung sinasabi nilang may virus yan, pagka ating may panalangin yan, nawawala ang virus. Sabihin mo, tinutunaw ko, inaalis ko, ang lahat ng bakterya, ang virus sa pagkain ito, sa pangalan ni Jesus. Paniwalaan mo yun. Amen? Kaya pag ako nagpipilay, talaga sinasabi ko yun, hindi ako nahihiya kahit maraming tao. Ano man dala nitong virus, ano man dala nitong bakterya, tinutunaw ko ito sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng panalangin, sa kapangyarihan ng banal na dugo, pinapaalis ko yan. Ganun ginagawa ko. Hallelujah. Ay, bahala na ko sila yung mainis sa akin. Tumawa man sila sa akin. Basta malaga, kung ano yung gusto ng Panginoon, kung ano sinasabi ng Panginoon, iyon ang aking gagawin. Amen ba? Palagpakan nga natin yung lahat ng mga kapatid na gumagawa niya. Ayan. Hallelujah. Number 6, He gives life to our bodies. Binibigyan niya ng buhay ang ating katawan na may kahinaan, may kamatayan. Kapag ikaw ay may Espiritu Santo at gumagawa sa iyong buhay, binibigyan niya ng buhay ang iyong katauhan. Hindi ka tatamad-tamad, hindi ka lalambot-lambot. Lagi kang mag-create ka sa mga bagay kung paano ang mga bagay na mabuting pakatwiran ay mapapairal mo. Nagiging creative ka. Amen ba? Hindi yung create ka ng create para lamang sa TikTok. Create ka ng create para lamang doon sa mailalagay mo doon sa iyong cellphone.
Ay, nung isang umaga, kalokohan ng anak ko, yung aking apo, tawa ko ng tawa, pati sinasayang tawa ng tawa eh. Ako nag-exercise, at pagkatapos ko mag-exercise, ay dumapit yung aking apo, TikTok daw naman. Ay di sabi ko, sige nga, aba, di sumayaw na ako, aba, nakarecord niya, ewan ko napanood yung mabuti lahat, hindi kita yung mukha. I-display pa sa internet. Tinakluban mo ng mukha. Pero alam niyo, nakakatuwa din. Sabi niya, ang ganda niyo pala sa sumayaw. Wala na ako sa pa nun eh. Akala ko biro-biroan lang, ngayon pa rin totoo na. Hallelujah. So alam niyo, pinapasigla tayo ng Diyos, ng Espiritu, kapag siya ay active na gumagalaw sa ating buhay. Kahit ka malulungkot, ay makakapagtaka. Yung panang malungkot ka, bigla kang pasasaya na hindi mo inaasahan. Ano ba, kailan pa nalulungkot ang mga tao? Pag walang pera. Pag walang pera, bigla na lang maiisip mo, meron palang pag-asa, meron palang ganito. Kasi diyan, tuwan-tuwa na naman dahil ang dami niyang makukuha ng pera. Tuwa siya. At gusto pa makuha na agad, huwag ka magmadali. Hallelujah. Maraming blessing pagka ikaw ay anak ng Diyos. Amen ba? Pasisiglayin niya tayo dahil kailangan ng Diyos ang malalakas na tao, malulusog na tao. Kasi mahirap mag-testimony yung ang Diyos ko natin na nagpapakaling. Hindi ko ba? Kailangan ng Diyos yung malulusog at saka yung mga hindi mukhang Amen. Kaya kayo alagaan niyo po yung sarili ninyo. Huwag yung pabayaan, hindi nakain, hindi natutulog ng maaga. Kaya ikaw iking. Huwag ka magpupuyat. Ano ba alam mo isang araw? Gawin ka, abogado ng Panginoon. Oo, sa buong bayan na sila, ikaw ang abogado. Isipin mo yun? Kaya lang, walang kukuha sa iyo. Kapag hindi ka abogado. Amen? Kailangan pasiglahin natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yung ating mga sarili, hayaan natin na ito'y maging masigla sa bawat araw. Lalo na pag ang usapan ay gawain Panginoon. Kaya natutuwa sana ako nung una dahil ang sisigla nyo, pagdating doon sa usapin na pupunta sa water baptism, ang sasaya nyo. Abay, nung lumalaoy, lumilitaw na eh. Naghihiwalay na at malaoy, gusto lang pala ikwan. Kasayahan na, hindi water baptism. Kaya nakakalungkot minsan. Pagka po ang ating isip at plano at direksyon ay minsan ay hindi dahil sa Diyos, may problema po minsan yan. Ngayon, pagka ang direksyon natin, puntahin, plano, ay gawain ng Diyos, kahit may problema, inilalayo niya tayo sa problema. Amen? Ganyan po ang Panginoon. Pinakikilos niya na maganda, maayos ang ating pong mga buhay. Hallelujah. Sumunod po, sabi nga, sa buhay ng lahat ng mga mananampalataya, personalidad, dapat naiintindihan nila, nalalaman nila na ang ating Diyos ay nagpapatotoo, yung Espiritu sa atin nagpapatotoo sa atin na tayo anak ng Diyos. Pangalawa, siya ay nagtuturo sa atin. Pangatlo, siya ay nagiging gabay natin, patnubay. At pangapat, siya ay tumutulong upang tayo ay mabuhay na merong nakalulugod sa Kanya. At panglima, tumutulong siya sa atin para tayo ay manalangin. At pang-anim, siya po ay nagbibigay ng kalusugan, nagbibigay ng kalakasan at ng isang buhay na pagkatao sa ating pong lahat. Amen ba? Yung kung wala sa inyo yan, anong problema mo? Anong problema mo kung wala yan? Kung hindi ka ganyan? Ang ibig sabihin, kailangan mo ang Espiritu Santo. Kung anak ka ng Diyos, may Espiritu Santo ka, kaya lang natatabunan na ng maraming mga kasalanan. Masyado nang napikati ang Espiritu Santo sa buhay mo. Dahil sa iyong pandaraya, dahil sa iyong pagsisinungaling, dahil sa iyong hindi pagsasabi ng tama, ganun ang nangyayari. Mabuti ka't buhay ka pa. Si Sapira, kasi usapin pera eh. Kaya siguro Sapira ang pinangalan doon, ano? Asawa ni Ananya, si Sapira. Pagdating sa pera, maraming magsisinungaling. Isa na ngayon, si Sapira. Nagsinungaling dahil sa pera. Kaya, nakakalungkot.
dapat po ay tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. At hindi po mangyayari yan kung active ang Espiritu Santo sa ating buhay. Pagka po kasi tayo ay active ang Espiritu Santo sa ating buhay, gagawin pa lang natin. Nagsasalita na siya, anak, masama yan. Inilalagay sa ating isip. Ngayon kasi matigas ang ulo natin, tinutuloy pa rin natin. Bago tayo sabihin, Lord, pasensya ka na, hindi ko napigilan ng sarili ko eh. Talaga, ewan ko ba, talagang, ang hirap talagang umiwas sa mga katalopa. Yung mga kabanding mo mga tropa, ang hirap iwanan. Sipin ninyo, banding lang sa katropa. Kahit hindi makasimba, okay lang. Hindi mo ba pigati ang Espiritu Santo pagkaganyan? Ginagawa mo ng paraan ang mga bagay na para sa kalayawan ng mundo, pero yung mga bagay na para sa Diyos, na itatakwil mo. Nakagagawa ka ng paraan kung bakit hindi ka makapunta sa gawain ng Panginoon. Pero pagka pupunta, hindi ka makagawa ng paraan, lalo na kung may pumipigil at may tumatakot sa iyo, hindi ka makagawa ng paraan. Hindi mo mapakita na ikaw ay handa. You have boldness of spirit. Hindi mo ipakita yun, na mayroong katapangan sa Espiritu, na lahat ng bagay gagawin mo para sa Diyos. Amen! Dapat po ganun tayo. Gagawin mo ang lahat. O paano kung palakol na, nakakma sa ating lahat? Ano? Si Kristo? O buhay? O paano kung gano'n na? Sa huling araw, tatanggal mo si Kristo? O pupugutan ka na ng ulo? Kapag naiwanan ka sa rapture? O paano kung gano'n? Ano gagawin mo? Hallelujah. So, sabi nga, in the life of the believers, sa kanilang paglilingkod, in their service, sabi nga, the Holy Spirit gives power and boldness to witness. So kapag ikaw ay nanghihina at natatakot ka para ikaw ay magpatotoo sa isang tao na kasama mo, kakilala mo, kapatid mo, kaibigan mo, ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay hindi kumikilo sa buhay mo. Pero pag hindi mo mapigilan, kahit na sino siya, luhog-luhog ka na nga, nagkakamali-mali ka na nga, pero kinokontrol mo na nga, pero hindi mo mapigilan. Ibig sabihin, ang lakas ng kapangyarihan ng Espiritu Santo sa iyo. Gusto niya masabi mo, dapat mo sabihin. Sabi ay, the Holy Spirit gives power. The Holy Spirit gives power and boldness to witness. So, binibigyan kanya ng kapangyarihan, binibigyan kanya ng lakas upang ikaw ay magpatotoo patungkol sa gawa ni Kristo at sa ginagawa niya sa buhay mo. Amen po? Yan po isang paraan ng paglilingkod. Yung pagpupunta natin sa simbahan, paglingkod, isang paraan ng paglilingkod. Yung pong ating pananalangin, yan po isang paraan ng paglilingkod. Yung pong ating pagtulong sa ating kapwa, yan po ay paraan ng paglilingkod. Amen po? At doon, laging binibigyan ka ng lakas ng Panginoon para ito ay magawa mo ng buong katapangan. Kahit minsan ay may problema. Hallelujah. Yan po ang gawa ng Espiritu Santo sa lahat ng mga mananampalataya. Hallelujah. At yung panghuli, sabi nga, He introduced the supernatural realm. There are different kinds of gifts but the same Spirit. Binanggit po yan sa mga banal na kasulatan sa 1 Corinthians chapter 12. Bago po natin pag-aralan yan, madami po kasi yun. Palagay ko po, ang gusto ng Panginoon Espiritu, itapik natin ito sa loob ng isang buwan o 2 buwan. Para maintindihan ng bawat isa, paano kumikilos yung spirit of knowledge, spirit of wisdom, spirit of discernment, spirit of healing, para maging maluwag po sa atin kung paano tayo kikilos at maintindihan natin, ay ito pala yung aking gifts. Pag may sakit sinanay, pato mo yung kamay mo. Kayo ba nakahalas na, pero ito nga kayo ni Carol ng kamay? Sa kanya? Praise the Lord. Dahil kayo nga pala, matagal na kayo naglilingkod noon. Napabayaan lang. Okay, so ngayon bumalik na, huwag nyo pabayaan umalis. Amin po? Kung gusto nyo ng gawain, bibidyo namin kayo. Marami ko kami kasimplado. Naghahanap po tayo ng mga manggagawa na desidido, pumunta sa kanilang bayan para doon magtayo ng simbahan. Gusto niyo po ba ninyo yun? Saan po ba ang inyong probinsya? Samar. Layo pala.
Pero hindi posible sa Diyos yun pag mayroon na tayong sasakyan. Amen? Pag nakabili si Carol ng sasakyan, hallelujah. Pagka nakabili si Joel ng sasakyan, tayo pupunta sa sama. Hallelujah. He introduced the supernatural realm. Yung tinatawag na pagkilos ng iba't ibang kaloob ng Espiritu Santo, ibinibigay niya ito sa bawat isa kung sino ang may ibig. Kung sino ang may ibig. Kaya nga po, ngayon po umaga, ako po'y nananampalataya na tayong lahat ay nakilala natin ang ating sarili kung hindi nakikinig. Hello, nakikinig po ba kayo? Kung nakilala mo ngayon ang iyong sarili, maging yung mga nanonood, kung nakilala mo ang sarili, ano ang kulang sa iyo? Ano ang wala sa iyo? Bakit ang Espiritu Santo ay hindi mo maranasan? Ngayon po umaga. Ito po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 3, verse 15 hanggang 18. Bilang pagwakas, sabi na, sa tatlong talata na ito, makikita po natin, i-apply po natin sa ating buhay. At nang sa ganon, sa panghuli na ito, bilang konklusyon natin, malanasan po natin sa darating ng mga araw na tayo po ay mapagpala ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po? Ang sabi po sa verse 15, datapwat hanggang sa araw na ito, kailanman binabasa ang mga aklat ni Moses ay may isang talukbong na nakatakip sa kanilang mga puso. Hindi po, yung talukbong na yan na tumatakip sa kanilang mga puso, ito po yung kasalanan. Ito po yung dahilan kung bakit sila ay walang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga sa verse 16, binanggit po doon. Ang sabi po doon, ngunit kailanman magbalik sa Panginoon ay maaalis ang talukbong. Kapag ang isang tao na naglilingkod sa ibang Diyos o siya ay sumasamba sa ibang Diyos, bumalik siya sa totoong Diyos, mawawala ang taklog ng kasalanan sa kanyang puso. Amen? Mahayag sa kanya ang gawa ng Espiritu Santo at makakakilo sa kanya ng buong lubusan kapangyarihan ang Espiritu Santo. Ang sabi ng 17, ngayon, ang Panginoon ay siyang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, doon ay may kalayaan. Ang kalayaan ng paglilingkod ay hindi nararanasan ng marami sapagkat sila ay alipin ng kasalanan. Alipin ang kanilang sariling kagustuhan. Kaya sila hindi makalaya. Pero kung ang Espiritu Santo nasa kanila, susundin nila. Ito po ay magmumula yung kalayaan ng paglilingkod at pagsunod sa ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen po? Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ano po ang dapat natin gawin? Una, magbalik loob tayo sa Panginoon. Sa lahat po ng mga hindi pa mananampalataya o ikaw ay naglilingkod sa ibang Diyos, meron ka pang mga Diyos-Diyosan, meron ka mga santo. Alam niyo po ba, ayaw ng Diyos na ikaw ay maglingkod o sumamba sa mga Diyos na yan. Sapagkat hindi po sila totoong Diyos. Pag binasa niyo ang Biblia, sasabihin niya ang katotohanan. Magbalik loob kayo sa tunay na Diyos. Sila ay mga larawan, ginawa ng tao, at wala silang kapangyarihan upang magligtas. Tanging ang Diyos na buhay na manlilikha ang may kapangyarihan upang magligtas ng mga tao sa kapahamakan. Amen? Kaya magbalik loob po tayo sa paraan na tayo po ay magsisisi ng ating mga kasalanan. Sa maiksing panalangin ng pagsisisi sa iyong kasalanan at pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw po ay paghaharian ng Espiritu Santo. At sa isang iglap, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Sapagat ito ang sabi ng banal na kasulatan, sino mang tumanggap na nagpalataya kay Jesus, binibigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So, hindi ka lamang nilalang ngayon, magiging anak ka na ng Diyos, kapamilya ka na ng Diyos. Amen po. Hallelujah. So, number 1, magbalik loob sa Panginoon. Number 2, tanggapin ang Espiritu Santo. Sabi ng Ephesians 1:14 o 13:14, sa ating pagkainig ng salita ng Ebanghelyo ng kaligtasan,
Sa araw na yon, tinatakan tayo ng Espiritu Santo na siyang tanda ng ating pagkaligtas hanggang sa huling panahon. Hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. So kailangan natin tanggapin sa ating puso, sa ating buhay, ang tatak ng Espiritu Santo. Ang katunayan na tayo tagalangit, ang ating susi para tayo makakyat sa langit. Ang tatak ng Espiritu Santo. At pangatlo, tingnan natin ay ang kalwalatian ng ating Panginoon. Huwag tayong tumingin sa anumang bagay na nasa ating paligid na magdudulot sa atin ng ating panghihina, panlalamig, panglulupaypay sa paglilingkod, pagdadala sa atin sa kasalanan, at paglayo sa ating buhay na Diyos. Amin ba? Ito po ang mga tamang susi, maliit lang na susi na kailangan natin gawin ngayong umaga. Hallelujah! Hallelujah! Hinihiling ko po ang bawat isa ay tumayo at tinatawagan ko yung ating mga awit. Hallelujah! Hallelujah! Glory to Jesus! Sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig na hindi pa mga anak ng Diyos, hinihiling ko po na kayo po ay sumunod sa panalangin ito na aking gagawin ng buong pananampalataya. Kung kayo po ay anuman ang ginagawa niyo, tumigil po muna kayo sandali. At kayo po sumunod sa panalangin na aking gagawin. Ang panalangin ng pagsisisi at panalangin ng pagtanggap kay Yesu Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng inyong buhay. Sige po, sabihin po ninyo lahat, aming Amang nasa langit. Ngayong pong umaga, ako po'y dumadalangin na ako po ay iyong linisin at patawarin sa lahat kong mga kasalanan na akin pong ginawa. Simula nang ako'y magkaisip hanggang sa araw na ito. Ganon din po, dalangin ko, natanggalin mo na po ang manang kasalanan na bunga ng pagkakasala ni Eva at ni Adan. Sa umaga pong ito, kinikilala kita, Panginoong Jesucristo, bilang aking tagapagligtas, aking Diyos, Hari ng aking buhay. Ikaw na ang maging aking Panginoon at manggagamot ng lahat kong karamdaman. Ngayon pong umaga, ako'y sumasampalataya, ikaw ay napako sa krus. Ikaw ay namatay, ngunit muli kang nabuhay upang kami ay palayain sa aming pong mga kasalanan, sa kapangyarihan ng kadiliman. At ngayong umaga, ako po ay nagbabalik loob sa iyo. Ako po ay nangangako, Panginoon, tatanggapin ko ang Espiritu Santo sa aking buhay at aking pong titingnan lamang ay walang iba kundi ang aming Panginoong Yesus. Ngayong pong umaga, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. O, purihin ang ating Panginoon sa lahat po ng mga iglesia na ngayon ay kasama natin mananampalataya. Gamitin po natin yung ating ginamit kanina, yung masaya at saka yung pong malungkot. Kasi marami pong binakatin kanina sa ating praise and worship. Kailangan po natin medyo maawit, marinig, makita yung pong sinasabi ng mga letra na atin pong aawitin. Amen! Hello! CBSE Church. Hallelujah. Let's begin to worship the Lord. Step out of the shadow. Step out of the day. Get into the fire. And don't be afraid. Yes, Lord. God is the wide open spaces. Waiting for you. That's like the way that the distance. Places, where the Spirit of the Lord is there. Come on, church! That's good! Where the Spirit of the Lord is there, is freedom, there is freedom. There's a smile. We got to dance up to God. For the Spirit is freedom, there is freedom.
He has been reaching,
the Lord. Pinalaya ka na, Panginoon. Yes, God. Yes, Lord. Pinalaya mo kami, Panginoon. Hallelujah, Jesus. And right now, God, we continue to worship you, Lord. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, Panginoon, you are still God. Hindi mo kami binabayaan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Oh, ang pagkalikha mo sa amin, Panginoon, is to give worship, to honor your name, Panginoon. One church. Sige, continue to worship the Lord. Yes, God. Savior of my soul, I confide in you. Yes. Hallelujah. In you I find my peace. My hope for when Yes. I trust in you. It's always Jesus. Faithful your God. Faithful your my God. Glory and the lifter of my head. Yes. your light is my days. It gives me your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Yes, God. My Jesus, Lord, the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Stand with me, my Lord. Lord, I need thee. Oh, yes. Oh, yes, God. And I know you be my life and offering. Take me higher.
Yes, God. Lord, nakikita ko ngayon ang iyong mga anak ko, God, sa umaga ko, Lord. Yes. Lord, I need to all of you. I long to be my life an offering. Take me higher, glory deeper. I need to be Lord, I need to Lord, Lord, I need to yes, and I know, yes, Lord, open my eyes, take me high, yes, and hold me Lord, I need Sige, church, may ginagawa ang Panginoon. Pinapanaya ka ng Panginoon. Lord, I need
Napakalaki na inaarap mo na gawain para sa Diyos. Ikaw ay kailangan magpakalaban, magpakalakas. Kailangan ikaw magpatakot. Kailangan mo magpanalan tungkulin na kaalalan para sa iyo. Nakakakita ang ating Panginoon sa Diyos ay puso. Alam niya ang tibok na yung puso. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Huwag kayong matatakot. Hallelujah, hallelujah. Gawin mo ang para sa kalwalati ng Panginoon. Hallelujah, magpakalakas ka. Magigay ka ng mga tao para sa sila. Para sila ay maging matatag, maging matibay. Gagamitin ka ng Panginoon ngayon. Hanggang sa dalat ng Panginoon. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Siya na nakakaya na sa pagkakaya. Siya na nakakaya, siya na nakakaya. Siya na nakakaya. Siya na nakakaya na masukta na masukta na makakaya. Siya na nakakaya na masukta na kakaya na makakaya. Ala bahaya na masika na makakaya. Napakalaki na yung ang trabaho para sa Diyos. Hallelujah. Huwag mong tingnan na yung kailangan. Huwag mong tingnan ang mga bagay na sa iyo ay tumatakot. Huwag ka mag-alala. Huwag mong intindihin ang hinahanap dahil meron ibigala ng Diyos para sa iyo. Hindi na mabuti kaysa iniisip mo. Baka na umusuko na naman kaya na masanda. Sundin mo ang kanyang kalooban. Hallelujah. Gawin mo ang kanyang nasa. At lahat ng bisa ng puso ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Malaya ka na ngayon. Huwag ka na bumalik sa pagkakalipin. Tulungan mo ang sarili mo. Tulungan mo yung pamilya. Tulungan mo ang mga kaibigan mo, ang mga kapatid mo. Tulungan mo silang lahat. Ikaw ang magdadala sa lahat ng kabataan sa ikabubuti nila. Sapagat ikaw ang kanilang leader. Ikaw ang kanilang pinuno. Oh, halabang ka naman siya na. Juda na naman ako suko na naman kaya. Siya na haya naman suko. Haya na ka naman sanda naman. Siya kaya naman haya naman sanda naman haya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, mga kapatid. Sa umagang ito, meron pong gustong gawin na higit na malakas na gawa ang Panginoon sa bawat isa. Gusto niya na isurrender natin buo ang ating pagkatao sa Kanya. Nalalapit na ang pagbabalik niya. Kaya sa umagang ito, maging isa yung pasimula upang yung ating unang pag-ibig na ng lupaypay na nawala at tatakpan ng maraming mga pagdurusa, tatakpan ng maraming mga alalahanin, tatakpan ng maraming mga pagkakamali. Huwag tayong matakot, isulit natin sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ipahayag mo ngayon sa Diyos na ikaw ay nagpapakumbaba sa pagdaas ng mga kamay ko'y nagsutunan. Oh, buhay ko ang hangad ko ay manatilias sa bisensya mo. Ringin natin sa pantas! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Buong pagtitiwala. Inanggang mo sa Diyos. Holy Spirit, it is no time for us. Punuin mo kami ng iyong kalakasan kapangyarihan. The triple anointing of God, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa pagdaas ng mga kamay ko'y pagsuko.
presensya mo. Hallelujah. Yes, O God. Yes, O Lord. Hallelujah. Maaaring mamaya, maaaring bukas, magsisimula ang Espiritu Santo o ngayon na, nagsimula na sa iyo. Ang pag-kilos niya ay buong-buo, maliwanag sa iyong isipan, sa iyong kalooban. Paging patatag po tayo na palaging magpakatapang at sundin ang kanyang kalooban. In the name of Jesus Christ, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo. Dahil sa umagang ito, naniniwala po kami, isang breakthrough sa aming paglilingkod ang ibinigay mo sa iyong bayan para lalo pa kami higit na maging kalugod-lugod sa iyong paningin at maging kapakipakinabang sa ubasan na kung saan ay pinagkatiwala mo sa buong Church Builders for Christ. Ama, nawa po, gamitin mo ang lahat. Mga bata, kabataan, babae, lalaki, mga katatayat, kananayang, gamitin mo kami lahat para sa kasusunod ng pagliligtas ng mga tao at paghahatid sa iyong harapan. Kaya salamat po Diyos sa iyong umaga. Salamat po sa iyong gawa. Salamat po sa iyong mga pinalaya. Salamat po sa pagbabago ng aming diwa at pagbibigay ng sa bagong pasimula sa umaga nito. Kaibuti mo sa amin, Lord. Hallelujah. Pinupuri ka namin. Pinapasalamatan ka namin. At sa iyo namin, Lord, ibinabalik ang pinakamataas na papurin, ang kapanatiran ng nagalagan, ang pagpapala sa bawat isa ngayon hanggang sa alabi, sa lahat ng mga nanonood sa online, napagpala po ng lahat. Sa araw ni Jesus, sa araw ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen! Pagpapala po natin ang ating Panginoon.